Lumaki sa Manila si Mildred, ngunit nakapag-asawa siya ng taga-probinsya. Mabait at masipag ang kanyang asawang si Efren. Lahat na hihatan ang klase ng trabaho sa Manila ay pinasok na nito. Araw-araw itong wala sa bahay at naiiwan lamang si Mildred. Sa totoo lang ay nababagot si Mildred, sapagkat sa pagkaabala ni Efren sa trabaho ay minsan na lamang nila nagagawa ang bagay na iyon na paborito ni Mildred. Madalas ay bagsak kaagad at tulog pagdating ng bahay sa Efren. Wala rin itong day off kung kaya ay naiipon ang pagod nito sa buong linggo at sa gabi lamang nakakapagpahinga. Hanggang isang araw, ay lumuwas sa Manila ang nanay at ang tatay ni Efren. Noon lamang nakilala ni Mildred ang kanyang mga biyenan. Mabait ang kanyang biyenang babae na si Nanay Pasita. Habang ang asawa naman itong si Tatay si Drew ay mukhang mahirap pagkatiwalaan. Alam ni Mildred na masama ang pag-isipan ng hindi maganda ang ama ng kanyang asawa. Ngunit hindi niyang mapigil ay lalo pa at kadalasan ay nahuli niya ang matanda na nakatingin sa kanya. Nasa 60 years old na yata ang edad ng mag-asawa kung kaya ay naaalibadbaran si Mildred sa tinging palaging ginagawa ng kanyang tatay si Drew. Marami na itong puting buhok, ngunit batak yata sa trabaho ang katawan na ito kung kaya ay malalaki pa rin ang mga braso at binti ng matanda. Medyo kulubot na rin ang balat nito. Na iniisip ni Mildred na madampi sa kanya ay naninindig na ang kanyang balahibo. Ayaw man niyang isipin ng ganoong mga bagay ay hindi niya alam kung bakit patuloy peren iyong pumapasok sa kanyang maruming utak. Madalas ay tatlo lamang sila sa bahay at nagtatrabaho nga ang kanyang asawang si Efren at minsan ay ginagabi na nga sa pag-uwi. Nagluto noon si Mildred sa kusina. Nang maramdaman niyang may mga yapak sa kanyang likurin, hindi iyon nilingo ni Mildred, sapagkat baka ang nanay paaitan niya lamang iyon. Nagtagal ang tao sa kanyang likurin, nang hindi man lang naramdaman ni Mildred na umalis na ito roon kung kaya sa pagkakatahong iyon ay lumingon siya. Kaagad siyang nasiwa ng malanganan ang tatay si Drew niya habang titig na titig sa kanya. Isang maishing short lamang ang kanyang suot kung kaya ay lantad sa matanda ang kanyang mapuputing binti nakatingin na siya at lahat dito ay hindi pa rin matiinag ang matanda para bang sinisipat siya nitong medyas ay hindi malamang dahil na. Tay, ano po yung tinitignan nyo? Antag niya rito kung kaya ay napaangat ito ng tingin at tinignan siya na parang walang nangyari. Numati pa nga ito sa kanyang nakakaloko at humakbang na palabas ng kusina. Naiwang naiirita si Mildred sa inasal na iyon ng kanyang bayan ng lalaki. May pagkabasos pala ang tatay ni Efren. Tanghalian na kung kaya ay naghain na si Mildred, lumabas pa siya sa bahay nila nang hindi niya mahanap ang kanyang mga bayanain. Naabutan nga niya ang Nanay Pasita niya na nagwawalis ng likod bahay. At naroon din ang asawa nitong si Tatay si Drew. Nahinto yung pinag-uusapan ng mga ito, nang siya ay makita. Niyaya na nga niya ang mga ito, nang sila ay makakain. Pumasok si Mildred sa loob ng bahay at naramdaman ang pagsunod sa kanya ng biya ng si Tatay si Drew. Lumangan siya at sinabi ng Nanay Pasita niya na maunan na lamang daw sila sa loob at tatapusin muna nito ang kanyang ginagawa. Narating nila ang mesa kung saan nakain na ang mga pagkain kanyang niluto. Ngunit nagdahilan muna siya at pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Nainas siya sa ngiting nakapaskil sa mga labi ni Tatay si Drew. Ang tanda-tanda niya pero mukhang napakahilig pa. Ters. Ako pa talaga. Hindi na nahiya. Bulong ni Mildred. At pasalampak na naupo sa kanilang higaan talagang nabubizat siyang nakilala niya ang kanyang biyang lalaki kinagabihan ay ginawa ni Mildred ang kanyang nakasanayan ang hintayin ng pagdating ng kanyang asawa doon sa labas ng kanilang bahay nakapagluto na rin naman siya ng hapunan nila at pinona ng kumain ang kanyang mga biyang na inluso niyang ikwento kay Efren ang ginagawang pagtitig sa kanya ng tatay nata. Ngunit naisip ni Mildred na baka pag-awain lamang nilang mag-asawa ang bagay na iyon. Total, hanggang tingin lang naman sa kanya ang kanyang binang lalaki at naroon din naman ang asawa nitong si Nanay Pasita. Eksaktong 9:00 ng gabi ay dumating sa Efren. Nakaramdam na ng gutom si Mildred, ngunit tiniis niya makasalo lamang sa pagkain ng asawa. Ngunit pagdating pa lang ay dumireka na ito sa kanilang silid at sinabing nakakain ng araw ito.
Bahagyan naman ng Nena si Mildred at kumain na nga siyang mag-isa. Pagkatapos kumain at maghugas ng kanilang mga pinagkainan ay pumasok na nga siya sa kanilang silid. Labis siyang nangulila sa kanyang asawa kung kaya ay hinalik-halikan niya ito. Ngunit mahimbig na ang tulog ni Efren. At hindi man lang nararamdaman ang kanyang pangangalabot, buset, bulong ni Mildred at padabog na nagtalokbong ng kumot. Kung kailang ginaganahan siya, ay ganoon pa rin ang nangyayari. Hindi na nagbago, paano naman siya? Paano naman ang pangangailangan niya bilang asawa? Halos 2 buwan nang hindi nila ginagawa yon. Punong-puno na talaga si Mildred, ngunit wala siyang magawa, kung di ang abangan. Ang pagsapit ng alas 4 ng umaga. Ganong oras kasi ay hindi makatanggi si Efren sa kanya. Kadalasan ay ganong oras din itong ginaganahan kung kaya pagsapit ng alas 4 ng umaga. Ay gin-icing ni Mildred sa Efren. Nagbabaka sa kailang pumayag na ito na gawin nila ang bagay na iyon at masyado na siyang nananabik. Ngunit ayaw pa rin gumising ni Efren at sa halip ay tinalikuran lamang siya nata. Mandi ka nang pumalatak sa ini si Mildred at nanggigigil sa ginagawang pagtanggi sa kanya ng kanyang asawa. Umiinit na yung pakiramdam niya at sigurado siyang hindi mawawala yon kapag hindi nyo yung nailabas. Paulit-ulit na lang ang mga nangyayari. Mabigat sa loob nag-agawin ni Mildred ang gawain bahay. Magluluto, maglalaba at maglilinis. Wala na yung excitement, sapagkat alam niyang kapag umuyo si Efren, ay hindi pa rin siya nito pagbibigyan. Gaano ba kapagod ang asawa niya at hindi na nito magawa sa kanyang obligasyon nito siya ay pasyahin. Minsan, nais talaga niyang sabihin dito ang mga hinanakit niya, ngunit ayaw niya ng away. Kaya mas pinili niyang manahimik na lamang. Mildred, ilang taon na rin kayong mag-asawa ni Efren, ngunit bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kaming apo? Nagagalak pa naman ako makarga ang mga magiging apo ko kay Efren habang malakas pa ako. Antag sa kanya ni Nana Ipasita habang kumakain sila ng agahan. Saglit na nahinto si Mildred sa pagsubo ng kanin at ito ay nag-isip, bakit nga ba? Bakit nga ba wala pang balak si Efren na magkaanak sila at hindi ito nagmamadaling makabuo sila? Hindi na nagawa pang sumagot ni Mildred at nginitihan na lamang. Si Nana ay pasita. Silang dalawa lang ako makain ngayon sa pagkatulog pa si Tatay Sidro. Mabuti na rin yun at baka hindi makapagpigil si Mildred at kay Tatay Sidro niyang mabonto ng kanyang init ng ulo. Mabilis namang lumipas ang oras. Papaggabi na at kasalukuy ang naliligo sa banyo si Mildred, katabi lamang ng kusina ang banyo at nakaramdam si Mildred ng matinding init at nalalagkit na rin siya sa buong araw. Sa gawaing bahay. Nakasanay na kasi niya ang maligo ng ganong oras. Sarap na sarap si Mildred sa malamig na tubig sa kanyang katawan, nang maramdamang tila may mga pares ng mata ang nakamasid sa kanya. Lumingon siya at nakita ang bahagyang nakaawang ang pintuan na kanina lamang ay sinigurado niyang nakasara yon. Isinara niya yon at muling bumalik sa paglilinis ng kanyang katawan. Nag-shampoo na rin siya. At bahagyang binilisan na ang pagligo nang sa ganon ay makatapos na nga siya. Ilang minuto pa nga at tapos na si Mildred sa paliligo. Pinatuyo niya ng toalya ang kanyang katawan at akma na sanang magbibihis, nang mapansing hindi pala siya nakapagdala ng damit sa loob ng banyo. Wala taloy pagpipilian si Mildred, kundi ang balutin ang katawan ng toalya. Lumabas na siya ng banyo. At bumungod sa kanyang harapan si Tatay Sidro na nakaupo sa upuan kung saan nakaharap sa pintuan ng banyo. Pansin ni Mildred ang paninigas ng katawan ng matanda, ngunit nanatili siyang tahimik at pumasok na sa silid nilang mag-asawa. Hindi kaya ang kanyang biyanan ang nanonood sa kanya kanina? Hindi kaya ito rin ang bumukas ng pintuan? Sa isiping iyon ay hindi alam ni Mildred kung ano ang kanyang nararamdaman, naiinis siya, ngunit sa isang banda ay tila ba nagalik siya. Pilit niya yung inaksi sa kanyang isipan at nagbigis na lamang ng damit. At kagaya ng mga nakalipas na gabi, ay alas 9 na naman ng gabi nakahuwi sa Efren. Hindi na ito hinintay ni Mildred at baka madismaya na naman siya kapag sinabi ng asawa na ito ay nakakain na.
Nauna na rin siyang nahiga sa kanilang silid at hindi na nag-expect pa ng kung ano-anong bagay na maaring maghanap sa pagitan nila ngayong gabi. Nasasanay na rin naman siya sa ganon. Hindi niya alam o siguro ay nagtatampo lamang siya sa asawa. Nagkunwari na siyang tulog at hindi na gumalaw pa habang nakatalikod sa gawin ng asawa. Batid niyang pagkabihis nito ay matutulog na rin naman to kaagad. At hindi nga nagkamali si Mildred, sapagkat ilang saglit lang ay naramdaman niyang nahiga na nga si Efren sa kanyang tabi. Maingat nitong hinayla ang kanyang kumot at sayaka sumukab doon. Pilit na ipinikit ni Mildred ang kanyang mga mata nang sa ganon ay makatulog na nga siya. Hanggang sa maramdaman niyang, hinalikan siya ng asawa sa punong tenga at bumaba ang halik nito sa kanyang batok. Patungo sa kanyang lig. Muling nilukob ng init si Mildred, sapagkat ilang buwan din niyang hindi naramdaman ang ganoong pakiramdam. Hindi na niya nagawang magkunwari pang tulog at hinawakan na ng kanyang asawa ang batok. Naghalikan sila sa labi at mabilis naman na sumampa si Efren. Tila ba ay sabik na sabik si Mildred. Bukod doon ay namimiss na rin niya ang kanyang asawa. Sinabi na nga niya ay ilang buwan nilang hindi nagagawa ang bagay na iyon. Mabilis sa mga pangyayari. Sa isang iglap lang ay nagawa nila ang bagay na iyon. Nang una ay galak na galak at halos hindi makapaghintay si Mildred. At nang tuloy na silang nag-isa ay pakiramdam ni Mildred na gusto pa niya na masigit pa doon. Ilang minuto lang ay naramdaman ni Mildred na narating na nga ni Efren ang rurok. Hindi na nga ito gumalaw pa at tila pagod na pagod. Tinapik-tapik ito ni Mildred, ngunit ayon ang kanyang asawa at mukhang natutulog na. Biti naman si Mildred. Muli itong tinapik ni Mildred, ngunit hindi na talaga ito nagsing, at mukhang pagod na pagod. Nahiirit ang pilit na umalis si Mildred. Asar na tinignan niya ang kanyang asawa sa kama. Nindi malang siya nito tinilangga makatapos at siya ay tinulugan. Mainit pa ang pakiramdam ni Mildred at pakiramdam niya ay hindi maupa-hupa iyon na kailang buntong hininga rin siya bago napagdesisyonan na mahiga na lamang sa kama at matulog ng nabibitin. Maagang nagising si Mildred at tumunga sa likod bahay masama pa rin ang loob niya kay Efren. Kung kaya ay hindi na siya nagpakita pa rito nang umalis ito papuntang trabaho. Buong akala niya ay magagamot na siya kagabi, ngunit mas lalo lang yata siyang magkakasakit. Hinabala niya ang sarili sa pag-uawalis at hindi pinansin ang matandang kanina pa nakasilip sa bintana ng silid na mga ito. Ganyan lang, magpapakabusog ka si Drew. Kung tinutulungan siya ng asawa niya ay dapat lang na mabitin din. Ang tatay na to sa kanya. Lantere naman kasi ang tatay ni Efren na hindi mo lang nahihiya. Pinagigyan pa ni Mildred ang kanyang ginagawang pag-awalis. Manigasan na ito. Oo, nagre-rebel din na si Mildred. Sino ba namang asawa ang magtatagal sa ganoon lamang na hindi na siya napapasayan ng kanyang asawa? Ang unfair naman yata nun. Pagkatapos na itong pasayahin ay tutulugan siya. At iyak niyang ilang buwan na naman bago mangyari ulit yon. Mildred, masyado mong yatang nililinas siyang likod bahay. Kanina ka pa nagwawalis dyan. Halikan na at kumain na tayo. Ako na muna ang nagluto ng agahan natin ngayon. Biglang sulpat ni Nana Ipasitas sa kanyang likore. Kung kaya ay napatingin si Mildred sa gawin ng kanyang binang lalaki, nabatid niyang nasa bintana peren at nakasilip. Nakita niyang naroon pa nga ito. At nakangiti na naman ng nakakaloko na para bang ito ay tagumpay. Tahimik na tumungo na lamang si Mildred sa pagkainan at naupo na sa kanyang pwesto roon. Ilang saglit lang at lumabas na si Tatay Isidro at naupo sa tabi ni Nanay Pasita. Kung sana ay nagmana lamang si Efren sa tatay na ta, ay sigurado si Mildred na mahilig din sana sa ganong bagay si Efren. Saan nga ba ito nagmana? At kung kailan namang nito maalalang gawin, tayo ka lamang gagawin ng bagay na iyon. Napaangat ng tingin si Mildred nang maramdaman ang magaspang na bagay na humahagod sa kanyang paanan. Bahagyan niya iyong sinilip sa ilalim ng lamesa at nagkunwari pang nalaglag ang kanyang katsiara at nakita ang mga paa pala iyon ng kanyang biyenang lalaki. Sinipa nito ang kanyang paanan. Na para bang may pinapahiwatig kung sa ibang pagkakataon ay baka nabulyawan na ni Mildred ang matanda sa ginagawa na ta.
Dahil nagre-rebelde pa rin ang kanyang kalooban ay hinaayaan niyang matanda sa ginagawa nito at napangiti pa rito. Siyempre, hindi niyang pinalote sa nanay Pusita ng kanyang asawa. Silang dalawa ng matandang si Isidro ang nagkakaintindihan. Matapos ang pagkain, ay muli nang tumungo si Mildred sa likod ng bahay. Doon malamig sapagkat marami ang mga punong mangga. Mababawasan ang pagingit-ngit ng kanyang kaluban. Sinadya niyang dalhin doon ang isang upuan nila sa kusina upang may maupuan siya roon. Imbis na menas sa ginawa ng kanyang biyen ng lalaki, ay natawa pa si Mildred. Ano kaya ang gusto niyang mangyari? Sa isip niya. At saka tumangala sa maliit na bunga ng mangga sa kanyang ibabaw. Naisip niya na baka naman may gustong mangyari ang kanyang binang lalaki kaya ganon. Sa isiping yun ay katakatakang biglang uminit ang pakiramdam ni Mildred. Bigla siyang na-excite sa mga senaryo na nasa kanyang imagination. Mapupunan kaya nito ang kakulangan ng kanyang asawa? Kung oo pala ay bakit hindi? Wala na mas mahalaga pa kay Mildred. Kung di ang maranasan muli ang bagay na iyon. Kung hindi iyon kayang ibigay ng kanyang asawa, ay tiyak na kaya itong ibigay ni Isidro. Batid ni Mildred na nababaliw na nga siya. Ngunit anong magagawa niya kung iyon lamang ang makakapagpasaya sa kanya? Batid niyang kabaliwan ang pumatol dito. Ngunit tila ba ay sabik na sabik siya at nakapagpasya na nga siya. Mamayang gabi, kapag wala pa talagang gana ang kanyang asawa ay papatulan niya na nga ito. Bahala na, ang importante ay muli niyang marating ang paraiso. Sumapit na nga ang gabi at himalang maagang umuwi si Efren. Nagkasabay rin silang apat sa pagkain. Iba ang naglalaro sa utak ni Mildred habang nag-uusap si Efren at ang nanay na ito. Sana nga ay maging masaya siya sa piling ni Efren mamaya sa ganon ay hindi niya na kailangan pang pamatol kay Isidro na una nang pumasok si Mildred sa kanilang silid at nagayos ng kanilang higaan. Kalahating oras din yata ang paghihintay ni Mildred bago pumasok sa kanilang silid ni Efren bagong ligo ito kung kaya ay lumaki agad ang pag-asa ni Mildred magbibihis na sana ang kanyang asawa. Nang lapitan ito ni Mildred at niyakap mula sa likurin. Mahal, tinulogan mo naman ako kagabi. Please naman bumawi ka naman. Paanos na bulong ni Mildred sa asawa, ngunit kinalas nito ang kanyang mga bar-aso na nakayakap sa bewang nata. Pagod ako, kaya maaga akong umuwi. Hayaan mo naman ako makapagpahinga. Asek nito sa kanya. Nakinainit naman ang kanyang ulo. Makapagsalita ka akala mo pinapasaya mo ko gabi-gabi. Hoy, pagod na rin ako. Pagod na rin ako sa pagkabitin. Yan ang hirap sa iyo eh. Pagkatapos ka na at kontento ka na, ay hindi mo na ako iniisip. Obligasyon mo yon, Efrain. Huwag kang magtaka kapag hinaanap ko yon sa ibang tao. Napuno na si Mildred. Kaya naman nasabi niya iyon. Ay di hanapin mo. Wala naman problema sa akin eh. As long as asawa pa rin kita, hindi ako mother mo Mildred. Marunong ako mag-share, lalong-lalo na kapag asawa ko. Hindi makapaniwala si Mildred sa narinig na sinabi ng kanyang asawa. Share. Anong tingin nito sa kanya? Laruan o pagkain na pwede nitong is-share? Ang kapal naman na mukha nata. Tiimbagang na lumabas si Mildred sa kanilang silid. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. At hinayaan naman siya ng kanyang magaling na asawa. Oo nga at mabait ito, pero hindi alam ni Mildred ang ganong ogalan ni Efren na kaya pala siya nito ipamigay. Dumanggo si Mildred sa likod bahay at doon naupo sa upo ang naiwan niya rang kanina. Magulang ang kanyang utak at nais niyang magsisisigaw sa galit, ngunit hindi maaari at baka marinig pa siya ng kanilang mga kapitbahay. Ipinikit ni Mildred ang kanyang mga mata. At humilig sa upo ang gawa sa plastik. Ninanamnam ni Mildred ang lamig ng gabi at ang sinag ng buwan na medyo maliwanag. Hindi siya nakakaramdam ng takot kapag ganong nababad trip siya. Dagdag pa yung init na nararamdaman niya, na umaasang mapawi ang lamig. Hanggang sa marinig ni Mildred, ang pagsitsit na iyon sa kanyang likuran. Nang lumangon ay hindi siya nagtaka. Nang makita ang kanyang binang lalaki na kang-isi ito sa kanya hanggang saan kaya ang kaya ng matandang ta. Sa isip ni Mildred, alam ko na hindi na napupunan ang asawa mo yon.
Nagmana yung sa nanay niya na walang hilig kaya heto ko ngayon talaga namang sabik na sabik lumapit pa ito ng bahagya sa kanya at sa kapabolong na sinabi ang mga katagang iyon. May pinagmanahan nga talaga sa Efren. Sayang ka naman Mildred, maikli lang ang panahon natin dito sa mundo. Kaya dapat, ay gawin na natin ang mga bagay na dapat natin gawin kung ako sa Efren, baka gabi-gabi. Wika na ta at bahagya pa siyang hinawakan sa pisngi. Sa narinig, ay bigla namang nakaramdam ng nakakapasong init si Mildred. Sapagkat ang mga katagang iyon ang kanyang nais na marinig. Nais niyang sabihin ang asawa niya sa kanya na gabi-gabi ay may mangyayari, ngunit si Sidro pa ang nakakapagsabi noon sa kanya. Kung ganoon pala, ay patunayan mo, Tay. Gawin mo. Iyong, mararamdaman kong ako yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa sinabi iyong ni Mildred ay agad siyang sinunggaban ng halik ni Sidro. Hindi na pumalag si Mildred. Gumanti na rin siya ng aliktito. Hinaayaan nila ang pakawalan ang kanilang mga nararamdaman. Wala na silang pakialam ng mga oras na iyon. Tila ba sabik at uhaw ang dalawang ito. Dalaga namang napapikit pareho at pawisan. Tila parang baliw parehas dahil sa tinatamasan ng mga oras na iyon. At ilang saglit pa nga ay narating nila ang paraiso. Na nais nilang lakbayin. Tinanghali na nang gising si Mildred kinabukasan na masyado siyang napagod at ganon rin naman si Sidro sa mga lakas ba namang nawala sa kanila nang nagdaang gabi ay nais nilang bumawi. Maganda na rin ang mood ni Mildred paggising siguro ay dahil talaga namang nasiyahan kagabi hindi rin siya nakaramdam ng kahit na kaunting pagsisas sa nangyari. Hindi rin siya nakokonsensya sapagkat ang asawa niya ang nag-udyok sa kanya upang gawin ang bagay na iyon. Parang walang nangyari sa kanila ni Sidro kung sila ay umasta. Natural lang para sa kanila ang bagay na iyon at muling hinihintay ang gabi. Tiyak mamay ang gabi. Ay makakarami na naman si Mildred. Tinapos na niya ang paglalaban ni Efren at ng kanyang mga gamit. Napangiti si Mildred. Nang may bahid pa iyon ang ginawa nila kagabi. Kung ganito rin lang pala, ay hindi na siya mananabig pa. At iyon ang kanyang kagustuhan. Iisa lamang ang nais ng dalawa. Ang bumilis na ang oras at sumapit na nga ang gabi. Tamang tinginan na lamang muna sila. At paminsan-minsan, kapag naliling at si Nanay Pasita, ay talaga namang malalagkit ang tingin ni Sidro. Mas lalo tuloy na ha-excite si Mildred kung kaya pagsapit ng gabi ay nauna na siyang kumain at hindi na lamang hinintay pa si Efren. 9:00 na ng gabi at wala pa rin ito. Hindi tuloy makapuslit sa likod bahay si Mildred at baka bigla na lamang dumating ang kanyang asawa at sila ay mahuli. Pero dahil nga nakakaramdam na naman ng pagkasabik si Mildred ay tumungo na nga siya sa likod bahay. Maliwanag pa rin ang buwan at naupos siyang muli doon sa upuan. Alam niyang maya-maya pa ay pupunta na ron si Sidro. Sumulpot na nga si Sidro. Marahan itong hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Nagkatitigan silang pareho at maya-maya ay naglapat ang kanilang mga labi. Nang biglang sumulpot ang kanyang Nanay Pasita. Namilog ang mga mata ni Mildred. Sidro, dinalahan ko kay ng sapin. Masakit siyang puno ng mangga kaya dito na lamang. Saad ni Pasita, na kinagulat ni Mildred. Ano raw? May dalangang sapin si Nani Pasita at inabot iyon sa kanyang asawa. Salamat, Pasita. Ngiting saad dito ng asawa nito kung kaya ay nagpaalam na nga ito. Sige na, ituloy nyo na yan. Dahan-dahan lang, Sidro, ha? Mahaba pa ang gabi. Yun lamang at humakbang na pabalik sa loob ng bahay ang matandang si Pasita. Litong-lito tuloy si Mildred. Sinabi ko na sayo, hindi sila madamo. Pabulong pa na sabi ni Sidro, kaya naman napangiti na lamang si Mildred. Ilang sandali pa, ay narating nga nila ang paraiso na talagang nais nilang marating. Hindi alam ni Mildred kung matatawa ba siya sa mga nangyayari. Ngunit isa lamang alam niya masaya siya sa mga nagaganap ngayon.